17:3. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan, kaya manindigan kayo sa pananampalataya ninyo at huwag na kayong magpaaliping muli. Purihin po ang ating Diyos na buhay sa kanyang mga salita at tayo po yung maupo na. Amen? Kaya pamamagatan po natin ngayon sa umagang ito, yan. Ang tunay na may kalayaan, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa isang manampalataya. Amen po ba? Mamaya po, matutunghayan po natin. Amen po. May mga bago po ba rito? Amen po kasi. Mamaya, kasi medyo may kalaliman po yan. Amen po. Mamaya po, sa pagkilos po ng banal na Espiritu din sa atin, maunawaan po natin. Patuloy po tayo. Amen? Bago po lang yung pong lahat dyan. Amen po, intro po tayo. Amen po. Kapag sinabi pong kalayaan, ano po ibig sabihin? Malayo po tayong kumilos sa ating sarili. Amen? Amen. Sa Book of Galatia po, mga kapatid ko kay Kristo, kung ating babasahin yan, ang Galatia po ay matatagpuan po ngayon sa bansang Turkey. Amen po. Nini-search ko po yun. Amen po. Ang lugarin yan ay nakakilala po, o si Pablo ang umabot sa lugarin niyan sa Book of Galatia. Amen po, mga kapatid ko kay Kristo. No? Siya po ang umabot niyan. Amen. Ang karamihan po doon ay nakakilala din sa ating Panginoon. Amen? Ang karamihan din doon ay mga leader na, mga lumalim na sa salita ng Diyos. Amen? At nakakilala din, lalo po sa ating Panginoon. At talagang ganun din, katulad sa atin, may papuri, pagsamba, may pag-aaral, may pagsasaliksik ng salita. Amen po? Hindi po siya malalayo sa ating panahong ito, ang Book of the Galatia. Tandaan po natin, sino po nagbabasa? Kung pag binasa po natin, ay masasalamin po sa buhay natin ngayong mga manampalataya na. Amen? Tuloy. Sabi dito, ito po ang nangyari sa Book of Galatia po. Ito ang Galatia 1:6 and 7. Sabi dito, ito ang ni Pablo. Nagtaka ako dahil nagpakadali ninyong tumalikod sa Diyos. Amen? Tandaan po natin yun na tumawag sa inyo sa pamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang katuruan na ayon sa ibang magandang balita. Ang totoo ay walang ibang magandang balita. Amen? Ang nasabi ko ito'y dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo Jesus. Amen? Nalalayo pa ba sa panahon natin ngayon to? Marami pong sa Galasyang ito, sa panahong natin ito, hindi po siya nalalayo, mga kapatid ko kay Kristo. Amen po? Maraming doctrines o doktrina ang lalalayo sa ating salita ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, ang doktrina po ay nalalayo sa salita ng Diyos. Yan po, sabi nga, pag wala, kung hindi si Kristo ang tinutukoy sa magandang balita, amen po, o ibang magandang balita ang sinasabi dyan, ay hindi po yan sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid. Amen, tuloy po natin. Yan po ang nangyari sa Galatia. Amen po, Coach. Sabi ito sa 8 and 9, sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami man o ito kahit isang anghel na galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa pinangaral namin sa inyo. Sinasabi namin sa inyo noon, siya noon at muli kayo sasabihin kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba ay kaysa sa tinanggap ninyo ay sumpain siya ng Diyos. Ganun na lamang ang kasidhi ng ating butihing Pablo yun po sa time na yan, kasi merong talagang nangangaral sa lugarin ng Galatia noon, amen, na nililihis yung katuruan ng ating Panginoon Jesucristo, amen. Sa time po natin ngayon, mga kapatid, kung tayo po ay nagbabantay sa ating buhay manampalataya, marami po tayo maririnig na nalilihis sa doktrina ng ating Panginoon, amen. Lagi po natin tatandaan, maging aware po tayo kasi ito din ang Book of the Galatia ay hindi po talagang nalalayo sa panahon natin, mga kapatid. Kasi ang panahon natin ngayon ay marami pong, natandaan po ba natin yung isang, Kenya ba yun, Coach? Na sinabi niya is rapture na sa September 25? Natandaan po ba natin yun? Marami pong naniwala doon. Nagpunta po sa doon sa sa gubat or isang lugarin na sigaw sila ng sigaw, Lord, Lord, pero hindi po yung totoo, kapatid. Yan po ang tandaan natin, kapatid ko kay Kristo. Marami pong nagpapanggap na mga huwad na guro o mga huwad, sabi natin pastor o huwad na lingkod ng Diyos. Marami po yan. Hindi sa panahon natin ngayon, sabi nga ang salita ng Diyos min po, pasama na ng pasama, even ang salita ng Diyos ay tinitwist na nila. Dahil tinitwist nila, dahil may gusto sila
No? May gusto tang benepisyo na makuha sa tao, hindi talaga para sa Diyos ang ginagawa nila. Tandaan po natin. Tandaan po natin, hindi ko po sinisiraan ang ibang church. Marami pong church na nalalayo na. Hindi na po naka-inline sa salita ng Diyos. Amen? Hindi ko po sinisiraan. Yun po ang katotohanan kung tayo po'y lagi nakababad sa salita ng Diyos. Ikaw mismo, makikita mo mismo bakit sila ganun, Lord. Bakit nalalayo na sila, Lord, sa iyong nais. Kaya nga pamagat natin yung kanina, ba? Kung wala ang gabay ng banal na Espiritu sa atin, wala po tayong kalayaan sa ating Panginoon. May kalayaan tayo, sundin. Alin ang may kalayaan? Sundin kung ano yung kagustuhan ng tao. Which is mali, kapatid. Yan ang tinutukoy sa Galatia na yan, sa Book of the Galatia, mga kapatid ko kay Kristo. Tuloy. Habi dyan, ano ba, sa Galatia 3:1-2, ano ba naman kayo mga taga-Galatia, sino ang gumayuma sa inyo at naniwala kayo sa kanila? Amen? Hindi ba't malinaw at pinangaral ko sa inyo ang tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto nyong, kung itanong sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamamagitan ng pagsampalataya ninyo dahil sa magandang balita na narinig ninyo? Yan yung importante, kapatid, na malaman natin. Bakit nalalayo ang taga-Galatia? Sabihin natin, bakit po tayo nalalayo minsan sa Panginoon? Amen? Saan ba tayo sumusunod? Dalawa lang sinabi niyan, din po. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamagitan ng sampalatayan ninyo dahil sa magandang balita na narinig ninyo? Amen? Doon po tayo sa magandang balita. Amen mo? Pagsunod sa banal na Espiritu at doon sa magandang balita. Kapatid, hindi po, araw-araw ko ito sinasabi pag ako nagpipreach, tayo po ba yung nagbabasa ng Bible? Amen. Amen. Purihin po ang Diyos sa tatlo. Amen. Ganyan po ang nangyayari po, kapatid ko kay Kristo, kung wala po tayong kasisigan ng magbasa sa salita ng Diyos. Amen. Ganyan po talaga ang resulta. Wala nang iba. Amen. Halimbawa, paano ba tayo gagaling umawi kung hindi naman tayo nagpa-practice? Amen. Paano tayo gagaling na sumayaw kung hindi tayo nagsasayaw sa pagtitraining sayaw? Amen po. Ganon din po ang salita ng Diyos. Kung paano po tayo lalalim sa salita ng Diyos kung hindi po tayo nagbabasa at hindi po natin makikilala ng lubusan ng ating Panginoon. Ganyan po ang nangyayari sa Galatia. At ganito din ang mangyayari sa ating pag hindi tayo nagbabasa sa sayang salita ng ating Panginoon. Mahirap po ba magbasa sa salita ng Panginoon? Malungkot po, bagkos yun po ang katotohanan. Yan po ang kahayagan ng ating Panginoon si Kristo sa umagang ito. Amen? Handaan po natin, kapatid, ang tinanggap po natin sa ating Panginoon si Kristo. Ano tinanggap natin? Ang kanyang, nung tinanggap natin ang Panginoon, amen, nagkaroon tayo ng kaligtasan, siya ang ating personal na Panginoon sa ating buhay, at ang kasunod ay ang banal na Espiritu. Amen? Nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos? Kapatid ko kay Kristo, wake up, wake up, wake up. Wala na po tayo sa panahon na magbalik ang Diyos na iligtas pa tayo. Ang pagbabalik po ng ating Panginoon, tandaan po natin, is, ano po ba natin? Hindi ko pa tinatakot ng mga bago, ito po yung katotohanan. Ang pagbabalik po ng Panginoon is ang paghuhukom na po, mga kapatid. Once lang po naganap doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay naligtas na. Ibig sabihin, matagal na po tayo naligtas na. Yun po, ibinigay na po ang kanyang anak para sa atin na lahat ng naniwala sa Panginoon ay nagkaroon po ng kaligtasan. Malinaw po? Kaya ang pagbabalik po niya ngayon is ang paghuhukom. Wake up mga kapatid ko kay Kristo. Hindi po tayo nalalayo sa Book of Galatia, mga kapatid ko kay Kristo. Baka po, isa po sa ating mga kapatid ay may nalilihis sa katuruan ng ating Panginoon. Amen? Tandaan po natin, seryoso po ang ating Diyos.
Hindi po siya nagbibiro. Hindi ko pa yung tinatakot, lalo po mga bago. Amen? Sabi dyan, sabi nga na ni Pablo, no, sidhi niyang sinabi na, ano ba naman kayong mga taga-Galacia? Sabihin na natin, ano ba naman kayo taga-GLCM? Diba? Sino ba gumagayuma? Ganun na lang. Bakit kaya ganun na lamang po yun nung pag-ano dyan po? No, sino bang nagyuma sa inyo, naniwala kayo sa kanila? Amen? Tandaan po natin, kung tayo po yung may kalaliman sa salita ng Diyos, kung taga-aral po tayo sa salita ng Diyos, napaisip rin ako niya, napaisip din ako, Lord, sila ba hindi rin ganun kalalim? Kaya ganun na lamang yung pagka nalihis sila sa yung salita. Amen? Napaisip rin ako dyan. Pero ganun din, sa buhay natin, wala natin sa pag-usapan, sa buhay na natin personal, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Tandaan po natin, kapatid, simplihan natin. Sa tuwing may problema, anong unang nilapitan natin? Ang Diyos o kaibigan mong mautangan? Kapitbahay. Diyan po, pinakasimple na bilang isang manampalataya, kapatid ko, so makikita po natin diyan, amen po. Kasi kung malalim, kung may aral tayong natanggap sa Panginoon, siyempre ang pipiliin natin ang Diyos. Ang Diyos ay sapat na, kapatid. Kaya lamang pumipili tayo doon sa kaibigan na mautangan dahil nagkukulang tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Amen? Tandaan po natin, kailan nagkulang ang ating Panginoon sa buhay natin? Never siya nagkulang. Kasi yung paggising mo lang sa umaga na wala kang sakit nararamdaman, is a blessing, kapatid. Hindi po siya nagpabaya sa ating kailanman. Amen? Habi dyan, hindi ba niyo malinaw ang pinangaral ko sa iyong tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus? Amen? Kapatid, sa atin, malinaw ba? Amen? Doon sa nagtapos na ng leadership or nagtapos ng discipleship, malinaw ba sa atin? Remind us, kapatid ko kay Kristo. Amen? Baka isa sa atin, no, ay okay lang na ganito lang yung faith ko ngayon. Sabihin na natin, okay lang na stagnant ako pero nasa piling mo ako, Lord. Nais mo bang ganun? Pero di ganun ang kalooban ng Diyos sa bawat isa eh. Nais ng Diyos ay lumago. Kasi nga, para hindi tayo matulad dun sa Galacia. Amen? Ganun po ang kalooban ng ating Panginoon. Nais niya po tayo mag-grow at mag-grow po ang ating faith sa Kanya. Kasi kung wala pong pag-grow at walang pag-uugat, amen, matutulad po tayo dyan sa mga taga-Galacia na yan. Kunting aral, kunting napakinig ng doktrina, kung anumang kautusan narinig, humiwalay at lumayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Amen? Be aware, kapatid ko kay Kristo. Baka isa sa atin ay lumalayo na. Amen? Sabi nga, tinanggap nyo ba ang Espiritu sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan o sa pamagitan ng pasabalatayan niyo dahil sa magandang balitang narinig niyo? Amen. Tuloy. Habi dito, sa Galatia 3:35, talagang hindi nga kayo nakaintindi. Amen? Inulit pa ni Pablo yan. Nagsimula kayo sa bilang manampalataya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bakit ninyo pinipilit ninyong magpakabanal sa pamagitan ng sarilyong pagsisikap? Nawa ay walang ganito sa atin. Amen po? Ito yung sinasabi sa discipleship na ano yung pinag-aaralan? Ano yung asawa ko? Pinag-aaralan natin? Ha? Ano? Iisa pa. Yung pagkukunwari, pretending, saka performing. May ganito ba sa atin? Tandaan po natin, hindi po natin, wala po tayong malilihim sa ating Panginoon, kapatid. Kasi maaring doon sa Galacia, maaring sila nagpe-pertain, nakilala nila ang Diyos. Kaya ganun na lamang,
yung pagkalayo o pagkawalay nila sa Panginoon. Nawa ay wala sa ating mga kapatid ko kay Kristo. Amen po. Kaya po tayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Amen. Kaya po tayo nagpapalalim sa salita ng Diyos. Kaya po tayo pinag-arala or may pundasyon sa Panginoon upang hindi po tayo malayo at malihis. Amen? Kasi kung wala tayo doon sa mga pundasyon ng ating Panginoon, talagang malilihis po tayo, kapatid. Kaya po ganoon ang nangyayari sa Book of Galatians. Yun po, sabi nga isipin mo yan, no? Nagsimula kayo bilang manampalataya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu or banal na Espiritu. Bakit ninyo pinipilit magpagkabanal sa pamagitan ng sariling pagsisikap? Yun po. Yung sarili na nila. Amen? Ito yung sinasabing, mabuti naman ako eh. Wala naman akong ginawang masama. Yan is pretending sa ating Panginoon. Yan ay nagbabalat kayo sa ating Panginoon. Amen? Tuloy, wala na bang halaga sa inyong naranasan ninyo? Amen? Mawawala lang ba ito sa walang kabuluhan? Hindi ba ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang Espiritu sa pamagitan niyang gumagawa kayo ng mga himala? Amen? Tandaan po natin sila gumawa na po ng himala. Kung gaano sa kalalim po. Tinanggapan ninyo ito'y dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balitang napakinggan ninyo? Kapatid, ulitin ko po. Sabihin natin ay sakit. Bakit ko nasabing sakit? Kasi minsan pag hindi po tayo naka-inline sa ating Panginoon, nagtutuloy-tuloy eh. Amen? Nagtutuloy-tuloy na lumalayo tayo sa ating Panginoon. Amen po? Nagtutuloy-tuloy tayo na napanghinaan ang ating spiritual na pamumuhay. Yan po yung katotohanan. Amen po? Na nagtutuloy-tuloy po tayo na minsan pagdalo po nga ay parang nahiya ka na. Amen? Hindi po yung kalooban ng Diyos. Ang pinagkaloob sa atin, ang banal na Espiritu, ay nag-aapoy. Amen? Kahit marami tayong work, kahit ilang ano man tayo na busy sa buhay, pero ang banal na Espiritong ibinigay sa atin ay nagtuloy-tuloy na nag-aapoy. Amen po? Tuloy-tuloy na hinahanap ang salita ng Diyos o nilalasam ang salita ng Diyos bilang isang manampalataya. Amen? Wag po nating lahat po, karamihan po dito, except the bago. Marami na pong pag-aaral ang naganap sa buhay ng bawat isa. Napag-aralan, nagpalalim, amen? Umiyak sa Panginoon. Nandun yung unang pag-iyak sa Panginoon ng walang kapantay na pagluha na yun. Tandaan po, alam niyo yung kapatid ko kay Kristo. Marami pong nakaranas niyan. Dahil ang unang pag-iyak sa Panginoon na may seryosuhan ay may kalayaan. Amen? Kalayaan sa ating Panginoong Hesukristo na lumapit. Sabi nga dyan, no? Mawawala labang ito na walang kabuluhan? Amen? Wag po natin. Isang tabi yung kapatid ko Kristo yung ginawa ng ating Panginoon. Noon sa buhay natin, kung kailan man tayo nagsimula nakakilala sa Panginoon, kapatid, hinahanap niya ng Diyos sa iyo. Hindi yan nakatago sa Panginoon, hindi yan nilagay sa baol ng Panginoon. Lagi yang hinahanap sa ating kapatid ko kay Kristo. Nasaan na yung pagluha mo sa Panginoon? Amen? Wag po nating sabihin na, Lord, wala akong time. Masakit po yun, kapatid ko kay Kristo, para bilang isang manampalataya. Kaya sinasabi ni Pablo dyan, amen po, mawawala bang itong walang kabuluhan? Hindi ba binigay sa inyo ng Diyos ang kanyang Espiritu sa pamagitan ng gumagawa sa inyo ng himala? Alam ko, ang iba ay pinaranas ng Panginoon na may himala. Amen? Tinanggap ba ninyo tutulad sa pagsunod ng kautusan o dahil sumalataya kayo sa magandang balitang napakinggan ninyo? Hallelujah. Tuloy po tayo. Sa Galatia 3:12-13, ito na po patungkol sa kautusan kasi nababasa din kayo, parina po. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa panampalataya. Sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang sumusunod sa lahat ng sinasabi sa kautusan ay mabubuhay sa pamagitan nito. Amen?
Ngunit walang makakasunod sa lahat ng sinasabi sa kautusan, kaya't dapat sana tayo ay maparusahan sa lahat. Ngunit gayon tinubos na tayo ni Kristo sa sumpa nito. Isinumpa siya sa alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang bawat binibitay sa puno. Ganyan ba? Sinasabi sa kautusan, tayo daw yung mapaparusahan. Dahil sa Panginoong kapatid ko, kung sulinawin po natin, tayo po ay wala na sa kautusan. Amen? Tayo po, anong ginawa ng Panginoon? Iniligtas po tayo dun sa kautusan. Amen po? Sabi yan po, isinumpa alang-alang sa atin. Isipin mo po yung mga kapatid ko kay Kristo, kung wala pong ating Panginoon, kung nagbase po tayo doon sa kasulatan na sinasabi diyan, matutungayan natin yung kalaliman ng kasulatan, ay mapaparusahan po tayo. Ang parusa, yun po, ang parusa or ang puot ng ating Diyos, Ama, ay mapapasa atin. Andan po natin yan. Yun po, dahil sa sinasabi sa kasulatan, isulumpa ang bawat binibitay sa puno. Ganun po ang mangyayari sa ating pagkusdan. Dahil sa Panginoon, amen po, ay nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Tuloy po natin para maintindihan lalo. Abi dyan, kung ganun, taliwas ba ang kautusan sa pangako ng Diyos? Sabi niyan, hindi. Sapagkat kung ang kautusan ay mapagbibigay buhay, ito ay sana'y magiging paraan ng Diyos upang ituri tayong matuwid. Sa 3:12, tuloy. Sabi diyan, bunit, sinasabi ko sa kasulatan ng buong mundo ay alipin ang kasalanan. Yan po. Kaya, ang mga sumampalataya lamang kay Kristo ang makakatanggap ng mga pinangako ng Diyos. Amen? Malinaw po ba sa atin yun? Ang nakakatanggap po ng pangako ng Panginoon ay doon lamang po sa sumampalataya. Malinaw? Siguro, pag hindi po tayo sumataya o kumikilala sa ating Panginoon si Kristo, hindi po, wala po yung pagpapala. Amen? Sabi dyan, noong hindi pa tayo dumating, tinatawag na panampalatayaan kay Kristo para tayo ay bilanggo. Ikinulong tayo sa kautusan hanggang sa araw na inayag ang kaligtasan sa atin sa pamagitan ng panampalataya. Kaya balik po tayo sa po. Para saan ba sabihin natin, ang batas or ang kautusan? Para po malaman natin ang may mali tayong ginawa. Amen? Para sabihin natin, para saan ba ang batas ng trapiko? Doon ba sa sumusunod sa batas o hindi sa sumusunod sa batas? Doon sa hindi sumusunod sa batas. Ganun din po ang kautusan ang kasulatan na yan sa panahon ni Moses po yan, ni Abraham. Amen po, tuloy po natin. Sabi diyan, ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang dumating si Kristo. Amen? Ito na po yung papunta na po. Upang sa pamagitan ng panampalataya sa Kanya ay may ituturi tayong matuwid. At tayo ngayon ay may panampalataya na wala na tayo sa patnubay na kautusan sa tagapag-alaga. Ang ano po dyan, kay Abraham pa kasi, kay Moises, ang mga kautusan na yan. Amen po, tandaan po natin mga kapatid ko kay Kristo. Nasa Panginoon Jesus na po tayo mga kapatid. Amen po. Sa Kanya na po tayo dapat. Amen po. Kasi nangyari doon sa Galacia, bumaling yung iba doon sa kautusan kaysa doon sa Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon sa mga kapatid ko kaysa sa panahon natin, amen po, ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang dumating si Kristo. Malinaw po ba yon? Upang sa pamagitan ng panampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa Kanya may tuturing tayong matuwid. Yan, malinaw po. At tayo ay ngayon ay may panampalataya sa ating Panginoon na tayo ay patnubay, no? Wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Ibig sabihin po, sa time po natin mga kapatid ko kay Kristo, nasa Panginoon si Kristo po tayo. Ngayon po kapatid, bakit itong mga taga-Galacia o tayo na rin kapatid ko kay Kristo, nasa piling na tayo sa ating Panginoon, bakit minsan ay may binabalikan pa tayo sa buhay natin? Sabihin natin, mga kasalanan po na nangyari sa buhay natin or mga fast na natin na hindi na dapat balikan, bakit nangyayari pa rin yun? Amen? Ang Panginoong Hesus na natin, ang kasama natin, kulang pa ba ang Panginoong Hesus sa buhay natin? Amen? Nagkukulang ba ang Diyos sa buhay natin? O mismo tayo ang nagkukulang sa Panginoon? O sa pagkakilala ng ating Panginoon sa personal na pamumuhay natin?
Amen? Kasi hindi po tayo malilito. Saan ba ako susunod? Sa kautusan o sa Panginoong Hesukristo? Pero sinabi na ng Panginoon yan, malinaw po pagkakasabi kanina. Amen? Wala na po tayo sa kautusan. Ngunit sa Panginoon na po tayo by the grace ng ating Panginoon o sa habag ng ating Diyos. Amen? Tandaan po natin yan, mga kapatid ko kay Kristo. Pag sinabing grace, ano po natin ibig sabihin? O habag ng Diyos. Nagpapatuloy ba sa kasalanan o nagpapatuloy sa kalayaan sa ating Panginoon o pagsunod sa kalayaan ng banal na Espiritu? Amen. Ang grace, hindi po yan para sa kasalanan, kapatid. Tandaan po natin, ang grace, yan ay kabutihan ng Panginoon sa atin. Dapat kabutihan din ang gagawin natin. Amen? Dapat ang pagsunod din sa banal na Espiritu o kagustuhan ng ating Panginoon. Yan po yung grace. Huwag po natin sabihin pa, may narinig ako, may grace pa naman ang Diyos, parang magbago. Pero sandaan po natin, yun po ay awa. Hindi po yung grace, awa po yun. Yung nanamagitan sa ating nagkakagawa tayo ng kasalanan, yun po ay awa. Ang grace na sinasabi ng Diyos, yung mapabuti po tayo, hindi po mapasama, yun po yung grace ng ating Panginoon. Amen? Baka sabihin natin, ay may grace pa ang Diyos. No, awa ng Diyos yun para sa atin. Pero ang grace na sinasabi ng Diyos, kabutihan yun. Wala yung kalakip na kasamaan, walang kalakip na kahit kunting kasalanan, hindi po ang ganun tinutukoy ng Panginoon. Malinaw? Amen. Tuloy. Mahaba pa kasi ito. Sapagkat ang mga na kay Kristo Jesus ay walang halaga sa pagiging tuli o hindi. Kasi sa panahon noon ni Pablo, kasi meron pang mga aral o katuruan na patungkol dun sa tuli. Kung hindi ka tuli, ay hindi ka kabilang sa lahi ni Abraham o taga-Israel or hindi ka mapababilang bilang isang Hudyo. Amen po? Pero sinabi ng Panginoon, ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamagitan ng pagmamahal. Mabuti noon ang ginawa ninyo. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi maaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ay tumawag sa inyong pananampalataya, kapatid ko kay Kristo. Amen po? Hindi po tayo pinipigilan ng Diyos kung kabutihan ang ginagawa natin. Kung hindi po kabutihan ang ginagawa, amen, may pagkilos ng ating Panginoon. Tandaan po natin, kapatid ko kay Kristo. Amen po? Marami na pong doktrina na marinig tayo sa YouTube, sa lahat ng Christian po sa YouTube. Iba-iba po yung mga doktrina. Pero tandaan po natin, babalik ko yung kukuli, sa pagbabasa po ng Bible, lalo po sa mga bago, po, magbasa po tayo muna ng Bible bago po tayo makinig. Maging aware po tayo, mga kapatid, po. Kasi kung ano po ang nakain natin sa umpisa, maaari po natin dalhin, po. At maaari pong tumigas ang ating puso. Magiging stand po natin yan, kapatid. Kung ang stand natin ay sa pamagitan ng salita ng Diyos, 100% kapatid ko kay Kristo, hindi po tayo ililigaw ng ating Panginoon. Sasamahan tayo sa katotohanan ng ating Diyos. Tandaan po natin yan. Kung napakinig po kayo ng salita, punta po kayo sa Biblia, tama ba ang sinasabi niya, Lord? Kasi mostly, or iba, hindi ko po sinisiraan ang ibang mga tagahayag ng salita, pero dapat po tayo maging aware sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng Panginoon, sino bang pumigil sa inyo pagsunod sa katotohanan? Hindi maaari ang Diyos na pumigil sa iyo dahil siya ang tumawag sa iyong panampalataya. Tandaan po natin yan palagi, mga kapatid. Tuloy. Mga kapatid, sa 5 na tayo, 5:13, 15. Mga kapatid, tinawag ko kayo upang maging malaya. Amen? Bulit, huwag ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan, sapagkat ang buod na kautusan ay nasa isang kautos. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ngunit, kung magpatuloy kayo sa mag-aaway-away na paraang mga hayop, o baka tuluyan ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Kapatid ko kay Kristo, ito po ang nangyayari doon sa Galacia. Nawa, wag po tayong humantong na ganitong meron tayong pamumuhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid ko kay Kristo. Naging malala po ang nangyari doon. Amen po? Tandaan po natin, kapatid ko kay Kristo, tayo po'y tinawag na maging malaya. Dalawa kasing malaya pag sinabi. Malaya sa pangsariling kakayanan. Dapat malaya po tayo na may pagkilos ang banal na Espiritu.
Amen? Importante po ang may malayang pagkilos ng banal na Espiritu, kapatid ko kay Kristo. Kung wala ang banal na Espiritu sa buhay natin, tiyak, hindi sakali, tiyak na maliligaw tayo ng landas. Amen? Yun po ang katotohanan. Minsan po, mapapansin natin kung nangihina ang banal na Espiritu sa buhay natin bilang isang manampalataya, mapapansin po natin, even sa prayer, doon pa lang mapapansin natin parang tamad ako mag-pray. Nisimplihan ko lang po yun, doon na lang po sa pagiging prayer na dapat tayo mag-pray ay tinatamad tayo. Yun po ay sinyales na ang banal na Espiritu na sa atin ay nangihina. Amen? Sino po ang nagpipray dito na isang oras? Yan po ang tandaan natin palagi. Hindi man isang oras, pero maya nagpipray. Yan. Amen? Actually, ang pagpipray, anytime po mga kapatid. Sa pag lumabas tayo, pagtrabaho, kung nahirapan sa trabaho, doon prayer. Kung may nagagalit sa iyo, ipag-pray. Yan pa. Yan ang kapangyarihan ng panalangin. Hindi lang po sa nagpipray tayo dahil may kailangan. Ang nais ng Diyos ay marinig tayo palagi. Siya po ang ating Ama. Yan po, sabi nga natin, siya ang ating personal na tagapagligtas at siya ang ating hari ng mga hari. Yan po, na ating tinanggap bilang isang personal na Diyos. Amen? Tandaan po natin mga kapatid ko, Kristo. Amen? Habi dyan, bulit huwag ninyo gamitin sa kalayaan ang pagbigay ng mga pagnanasa ng laman. Amen po. Nawa, wala na tayo dyan mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan. Amen po. Sabi nga, pinaka-good is magmahalan. Mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Mahal ba natin ating mga katabi? Magulang, kapatid, ano pa? Even po ating kaaway. Mahalin po natin sila. Sino ba tayo upang hindi magpatawad kung mismo ang Diyos Ama ay nagpatawad sa atin? Handaan po natin mga kapatid ko kay Kristo. Sabi diyan, ngunit kung patuloy, huwag tayo dumating sa puntong ito, no? Sa Galatia na yun, nagpatuloy sila nag-aaway-away. Yun, dahil doon sa kautusan, yun po, hindi sila nagkakaintindihan na parang mga hawit na baka tuluyan sila masiraan ng bawat isa't isa. Yun po. Huwag po tayong ganun mga kapatid. Sabi po, magmahalan po ang bawat isa. Amen. With the love of the Lord. Amen? Sabi dyan sa Galatia 5:16, 18. Kaya mamuhay kayo, ito na po yung kasagutan na kailangan po natin sa bawat isa. Mamuhay kayo na ayon sa Espiritu upang hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Amen? Ano po ang kasagutan upang hindi mapagbigyan ang pagnanasa ng laman, or ano pa ba ang tawag dyan? O yung kagustuhan natin. Kagustuhan ng masunod. Marami pa yan. Yun po. No? Mamuhay na ayon sa Espiritu or banal na Espiritu na hindi niyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sabi ko kasi umpisa, napaka-importante po ng banal na Espiritu sapagkat siya po talaga ang nagbibigay ng kalayaan sa bawat isa. Amen? Sapagkat ang mga ninanasa ng nalaman ay laban nais ng Espiritu. Amen? Nag-aaway palagi pong dalawa. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung ginagabayan na kayo ng Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Napapansin mo ba yung salita ng Diyos? Binibigyan niya ng diin yung banal na Espiritu sa buhay natin. Meaning to say, mga kapatid ko at Kristo, kung wala ang gabay patnubay ng banal na Espiritu sa pamumuhay natin sa pangaraw-araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ay maliligaw tayo. Hindi yung... Alam ba natin, kapatid ko kay Kristo, ang pagbalik ng Panginoon, anong hahanapin sa atin? Ang banal na Espiritu din ang nasa sa atin ang hahanapin. Di kayo tinatakot mga bago.
Kapag wala ang banal na espiritu sa buhay natin, hindi po tayo maliligtas. Yan ang katotohanan. Amen? Tandaan po natin, kapatid ko kay Kristo, kung wala ang banal na espiritu sa buhay natin, walang kaligtasan. Hindi po ako may sabi, mismo ang Biblia, mismo ang ating Panginoon. Hindi po ako tumayo sa sarili kong kanginan, kundi tumayo ako sa ating Diyos, no? Katalinuhan ng Diyos. Yun po na ibinigay bilang sa iyong lingkod. Amen? Tuloy. Amen. Galatia 5:19-21. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ang laman ay makikilala sa gawa nila. Ito po yung paalala. Hindi lang doon sa Galatia, o ganyan din sa atin. 6:1 na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, no? Pagkapuot, may galit, pagkaaway-away, pagkainggit, pagkamasarili, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit. Amen? Sino po nagsasana all dyan? Inggit po yun. Paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang pangkasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa ko noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. Nawa, kapatid ko kay Kristo, yun po, ito ang salita ng Diyos sa umagang ito. Maaring isa sa atin ay may inaabot ng ating Panginoon. May maaring isa sa atin na nais buksan ang Diyos ang puso, natanggapin ang Panginoon at isuko ito. Amen? Ganun po ang kalooban ng Diyos. Hindi po tayo naparito na walang kabuluhan, kapatid ko kay Kristo. Naparito po tayo sa panambahan, sa templo ng Diyos upang ayusin po ang ating mga puso, ang ating mga kabigatan. Amen? Ang nagtanging, ang makakasagot lamang ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ang kaibigan, hindi po ang mahal sa buhay, hindi po ating mga anak kung ano paman. Kung hindi nag-iisa ang ating Panginoon na kayang baguhin ang ating puso. Wala po tayong ipagmamalaki sa ating Panginoon. Kahit sabihin pa natin, ako na ang pinakamabuti. Pero kung wala naman ang banal na espiritu na pagkilos sa buhay natin, ay sayang, kapatid. Tuloy. Ngunit ito ang bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Ito naman po yung namumuhay sa Espiritu. May pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ipinangako na ang mga kay Kristo na Jesus sa pagdanas at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Amen? Tandaan po natin yun, ha? At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayo maging mapagmataas at huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Amen? Sino po, alam ko po, kapatid, lahat ay gusto pong mamuhay. Amen po? Sa kapangyarihan ng Espiritu, sa bunga ng Espiritu, kapatid. Kung itong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili sa atin, kung meron tayong lahat nito, kapatid, anong pakiramdam? Yes, may kalayaan. Yan yung sinasabi sa pamagat. Ito yung patunay na may kalayaan. Amen? Hindi man lahat yan, pero isa o dalawa, tatlo, may kapayapaan pa rin sa Panginoon. Amen? Kasi kung lahat yan, purihin ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Panginoon yan. Dahan-dahan. Kasi babaguhin tayo sa pag-ibig. Kung magagalitin tayo sa pag-ibig, imumol tayo patungkol sa pag-ibig. Amen? Sunod-sunod yan. Kung kagalakan, malungkutin ka, o nagsisimangot ka, imumol ng Panginoon yan. Ganyan po ang kabutihan ng ating Diyos. Kasi ayaw nga niya tayo mapunta pa doon sa dati nating pagkatao, na katulad na ginawa ng taga-Galacia, na
Nakakilala na sa Panginoon pero bumalik pa sila sa dating pagkatao. Amen? Sabi nga dyan, ipinako na ng mga na kay Kristo Jesus ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng Espiritu, ay magpatuloy at patnubay nito. Amen? Huwag tayo maging mapagmataas at huwag naging galitin ang ating kapwa at iwasan. Kapatid ko kay Kristo, ito po laging tatandaan po. Sa mga oras na to, alam ko ay may pangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Hindi po siya nagkukulang. Amen? Ang tanging gawin po natin, kapatid ko kay Kristo, sa mga oras na to, hingin po natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na hindi pa ako matulad dun sa taga-Galacia na nakakilala na. Pero bumaling pa rin sa dati nilang nais. Amen? Nagkaroon sila ng pag-aaway, nagkaroon sila ng kasalanan muli. Amen po. Hingin po natin yan sa Panginoon sa mga oras na to. Amen? Last na yan, Coach. Last. Habi dito sa last. Galatia 6:8. Kung ang ninanasa ng laman ay sinusunod ng isang tao, ay kamatayan ang kayang ainihin niya. Ngunit, kung ang Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakabuod ng salita ng Diyos. Yan po. Sabi diyan, kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao ay kamatayan ang anihin niya. Malinaw, napakalinaw po niyan. Po. Hindi po siya malalim. Itindi natin napakalinaw. Ngunit kung ang Espiritu ay sinusunod ng isang tao ay matatanggap niya mula sa Espiritu ng buhay ng walang hanggan. Amen? Kapatid ko kay Kristo, dawa ang salita ng Diyos sa umagang ito ay pagpahalagaan po natin. Amen? Tayo po'y magsitayo na. Amen? Ihanda po natin mga sarili, kapatid. Ito yung time muli na lalapit tayo sa ating Panginoon. Ito yung time muli na isa man sa atin o tayo lahat, ang totoo ay nagkukulang, nagkasala sa ating Panginoon, even po sa ating kapwa. Even po tayo ay nagkasala sa ating kapwa. Wala po tayong maitatago. Wala po tayong mape-pertain sa ating Panginoon sa harapan niya sa mga oras na ito, kapatid ko kay Kristo. Kapatid, kung ano man ang kabigatan na sa puso mo ngayon at napakinggan mo ang magandang balita nagbuhat sa ating Panginoon, ang kanyang salita ay may kapangyarihan upang magkaroon tayo ng pusong masunurin. Kapatid ko kay Kristo, buksan mo yung puso. Hindi po aksidente na narito ang lahat, kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos at sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ang akala natin ay narito lang tayo na walang ginawa. Ngunit sa mata ng Diyos, mahal na mahal ka ng ating Panginoon, kapatid. Kapatid, ang tanging gawin mo ngayon sa harapan ng Panginoon upang makakilos ang banal na Espiritu na magkaroon tayo ng tunay na kalayaan sa buhay natin. Noon ay hinahanap natin yan sa ating kaibigan, magulang, ano pa man. O even po sa ating trabaho o sa panalapi. Wala pala doon. Ito yung time, kapatid, na kaya narito tayo sa templo ng ating Diyos. Ang kahayagan
ang kanyang salita ang siyang pupukaw sa bawat isang narito. Yung sa piling natin ngayon na, Lord, ano ba ang sinasabi ng kuyang ito na hindi ko maintindihan? Kapatid, ito yung time na tinawag ka ng Diyos. Ito yung time na, anak, halika na, tama na yan, hindi mo kaya ang kalayaan na hinahanap mo sa sarili mo. Mismo ang ating Panginoon, ang ating kalayaan, kapatid ko kay Kristo. Anhin natin ang mga magagandang bagay o magagandang cellphone kung puno-puno naman tayo ng kabigatan sa puso natin. Ang hinahanap ng Diyos sa umagang ito, kapatid ko kay Kristo, yung pusong magpapakumbaba sa Kanya at isuko ang nagpapabigat, ang nagpapaalipin sa bawat isa sa atin. Nais ng Diyos yan. Nasabihin mo sa personal sa ating Panginoong, kapatid ko kay Kristo. Nais na Diyos iparama, ipadana sa iyo ang totoong kalayaan sa mga oras na to para sa atin. Hallelujah. Lord, muli, narito po ang aming Pastor Arpit po, Panginoon, upang ang bawat isa, kung ano man ang kalooban mo, Diyos, ang siyang maganap, upang ipanalangin, O Diyos. Amen. Amen. Hallelujah, Lord God. Tunay nga, Panginoong God, nasa iyo, Panginoong God, ang kalayaan. Nasa iyo, Panginoong God, ang katotohanan. Nasa iyo, Panginoong God, ang kapahingaan sa lahat pa, Lord God, ng aming ginagawa. Oh, hallelujah, Lord God. Tunay nga, Panginoong God, sa buhay namin, mapapatanong kami, bakit ako ganito? Na para bang nasasakal na tayo sa ating mga kasalanan. Na araw-araw ating sinasabi, huling beses na ito. Pero sa parehong